Nahahado ka sa hapdos, nahahado ka sa maraot na espiritu, nahahado ka sa kamatayan, nahahado ka sa mga espiritu sa mga namatay na. May mayad na notisya ako sa iyo. Ako sasabihon sa iyo ang makahali san gabos na iyo mga hadok. Ang kaniyang ngaran si Jesucristo. Siya ang anak san Diyos na tunay. Siya nag-iistar sa langit. Doon pinakamaugma sa gabos. Pero naimod niya ang tao din sa kinabaan. Puno sing kasalanan. Yun ang dahilan kung kaya siya na mundo. May mga hapdos, may mga pagkahadok. Namumutan ka mo ni Jesus. Kaya binayaan niya ang langit. Nalumusad siya din sa kinabaan. Nano kay hinimo niya yun? Dahil na gusto niya dumuman sa mga tao. Siya ang banal. Pero ang mga tao, ang mga maraot, ang hatol sa kasalanan. Sa kanya mao ini, pagkatapos namamatay. Dito sira sa warasin katapusan, padudusahan sa kalayo. Pero diri gusto ni Jesus na makapakaon kamuso na lugar, kaya kinuha niya ang ato kapadusahan para sa ato kasalanan. Si Jesus namatay basi halion ang kasalanan nato. Kung diri mo pa naresibi si Jesus, imo dinadara ang sa diri mo nakahatulan. Pero kung matubod ka kan Kristo, huhugasan ang intiro mo na kasalanan. Nan ang buhay niya mapapasa iyo. Mababago ka, nandiri mo na hihimon ang mga maraot, kundi ang mga mayad na makaruruyag sa mata san Diyos pagkatapos na si Jesus mamatay, nan siya mabuhay, siya bumalik sa Ama sa langit. Niya nabubuhay na siya na warasin katapusan. Dinaog na niya ang kapangyarihan ni Satanas. Siya ang pinakamakusog sa sinuman. Kung imo tutubudan si Jesus nan susunod ka sa kaniya, ang Diyos magiging ama mo. Dadanunan ka niya kung ikaw mahahapdos. Aatamanon ka niya kung maayo ka sa kaniya. Diri niya itutugot na ang espiritu na maraot pakulugan ka. Diri mo maiimod si Jesus, pero siya ang nakaimod sa iyo. Naaraman niya ang gabos, asin naimod niya ang gabos. Nababatikan niya kung nakipag-irgo ka sa kaniya. Gusto niya na makipag-irgo sa imo. Siya ang imo pinakamayad na kaamigo. Kung ikaw nahahadok, sabihon mo kan Jesus. Hahaliw niya yun na imo pagkahadok. Kung napapungaw ka, siya ang kaupod mo na magpapaugma sa imo. Pauugmahon niya ang puso mo kung matubod ka kan Jesus. Kaipuhan na talikdan mo na an imo mga kasalanan. Sabihon mo na masunod ka sa kaniya. Patatawarong kaniya na magiging maugma ka sa kaniya. Makapangyarihan siya na magdadanon sa imo kung magsusunod ka hamok sa kaniya sin totoo. Sabihon mo sa kaniya, Diyos, nagtutubod ako kan Jesus. Gusto ko na siya ang maghali sa ako kasalanan. Gusto ko na siya ang magbago sa ako. Gusto ko na maging anak ako niya, siya ang maging ama ko sa langit. Tinatalikdan ko ang ako kasalanan niyan. Salamat sa ngaran ni Jesus. Amen. San panahon ang Diyos dinungawan niya ang mga tao sa kinaban, naimod niya na ang tao, babae, lalaki, bata, ang kanirang mga puso, puro maraot, dahil sa kasalanan. Nahahadok sila sa mga manglain-lain na bagay. Kaya ang Diyos na mundo sa kanira, sa iyo asin sa ako. Kay nano, aram san Diyos na ang diablo ang naghatag san karatan sa tao, asin naggapos, na diri gusto san diablo na makatalkas sa kanya. Ang diablo ang nagdara sa tao na parang mapaharayo sa Diyos. Pero sinabi sa Diyos, gusto ko na makaabswelto ang tao sa kamot ni Satanas, basi makabalik sa ako. Ang sabi sa Diyos, ako ipadaraan ako bugtong na anak, na siya ang maghawak. Kapantay ko siya, sabi sa Diyos. Ang kaniya ngaran ay si Jesus. Kaya binayaan ni Jesus ang langit asin ang ama niya. Bumaba siya sa kinaban na nakibagay siya sa mga tao. Kaya siya tunay na tao asin tunay man na Diyos. Si Jesus makapangyarihan. Kaya mahihimo niya na mailibre kita sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya para kita mahawok
sayo na adlaw si Jesus namatay doon sa krus. Pero ang kamatayan diri nakapugol sa kanya, kundi nagbangon siya sa linubngan sa kanya. Sa hinimo ni Jesus, rinaot niya ang kapangyarihan ni Satanas, hastasan kapangyarihan san maraot na espiritu. Si Jesus mas makapangyarihan kay Satanas. Mas makapangyarihan siya kaysa mga espiritu na maraot. Pamatiin niyo si Jesus nagpalayas sa mga maraot na espiritu. Sayo in bisis may sayo na tawo na dumaop kan Jesus. Ang tawo na ini nagkukurahaw na ang espiritu na maraot mao ang nagkakaput sa kanya. Pero si Jesus diri nahahadok sa kanya, kaya dinaop siya ni Jesus na sinasabi, humali ka ikaw na espiritu na maraot. Butsan mo siya, kaya ang espiritu na maraot humali sa tawo. Pag si Kristo na sa ato, ang espiritu sa diablo nahali. Kaya ang tawo na pinaayad ni Jesus nagsabi, salamat Jesus, niyan ako bago na natawo. Dahil sa iyo pinahali ang maraot na espiritu. Kaya gusto ko sumunod sa imo. Ikaw na an ako maestro. Si Jesus an sayo na makapangyarihan na nagliligtas sa imo asin sa ako. Kung ikaw makimaluoy na mamibi ka na imo ayoon na siya an imo maging maestro niyan. Magiging libre ka sa kaniya. Hahalion sa imo ang mga maraot sa imong puso. Siya ang makapangyarihan. Kung si Jesus nasa imo, diri ka na mahahadok sa diablo o sa mga maraot na espiritu, maging sa anumang bagay. Kaya kan Jesus ka dumulok, na sumunod ka, kaipuhan sundon nato an kaniya surumaton. Gusto ko sabihon na sa iyo an manunungod sa iyo na tao, na nabuhay din sa kinabaan, siya ang pinakamayad. Ang entero ng mga tao gusto magbati sa kaniya mga surumaton. Diri siya nagsusurumaton sin mga bagay na maraot. Diri siya nagbubuwa, katotohanan ang kaniya mga sinasabi. Ang tao na ini makapangyarihan, sayo in bisis, tinudlok niya ang mata sa buta. Nangyari na ang buta nakaimod. Sumunod na daw ang tao na ini nagbayad sa mga leproso. Iyo mababati na kaniya binuhay ang bata na namatay. Na kaniya natapo sa kalye darana sa mga tao. Nailubong na ang kaniya ina nagtangis, nakaupod. Naimod sini na tawo asin namundo siya. Dinaop niya na kaniya sinabi, magbangon ka. Nangyari na nagbangon, ang entero ng mga tao nag-umaw dahil sa milagro. Nahinimo sini na tawo, pero sa mga tao na gusto humimo sin mga maraot, nangudyot sa kanya. Sayo inadlaw dinakop siya, nandinara siya sa husgado. Sinabi ang gabos na wara sin katotohanan. Pinakol siya nan linudan, pagkatapos ipinako siya sa krus. Hasta sa mamatay ang tao na ini. May kapangyarihan, alagad pinabayaan siya na pinatay san mga maraot na tao. Kay nano, ang dahil na gusto niya na mamatay para sa mga makasalanan. Mintras siya mamatay, nagkurahaw siya na nagsasabi, Diyos, patawara ini ng mga tao, dahil diri nira naaaraman ang kanira mga hinihimo. Pagkatapos namatay siya nan linubong, alagad diri siya nagpirmi doon sa linubngan. Pag ikatulo ka adlaw, nagbangon siya, naimod ini san mga alagad. Nakiirgo sa kanira, nagkaon nakaupod nira. Di pa siya nakabalik sa langit. Kaniyang nakairgoan kaniya mga kaamigo. Iyo tandaan an ako mga surumaton, nandarhon niyo sa mga tao na iyo itutdo sa kada lugar. An entero na mamati nan tumubod sa ako, patatawaron sira san Diyos sa kanira mga kasalanan. Asin ang puso nira magiging limpyado. Sabi niya, namatay ako para iligtas ang mga tao. Ang gabos na masunod sa ako dadarhon sa langit. Niyan ang tao na ako sinasabi na kung sino siya. Sino siya? Siya ang anak ng Diyos. Diyos na espiritu na sulo na naglalang san kabos na bagay. Ang Diyos na luoy sa kabos na tao. Kung kaya pinababa san Diyos ang kaniya anak, base iligtas ang kabos na mga nananarig sa kanya. Iingatan kung halimbawa mamatay, dadarhon ang kanira mga kalag sa kamurawayan, nakaupod san Diyos. Sino ang ngaran sini na tao?
Ini si Kristo Jesus. Iyo na ba nabatian ngaran niya? Si Jesus ang pinaka-indono sa Diyos para sa mga tao. Kaipuhan ato resibihon siya. Si Jesus na makahali san ato kasalaan. Mahihimo niya na ang puso nato malilimpyahan. Mahihimo kita na maging mayad na tao. Na siya ang magpipreparar sa langit na maestaran. Manarig sa kanya. Diri nato maninigaran siya. Pamatiin niyo ang mga surumaton san Dios. San panahon wara pa sin tawo, hayop o mga kahoy. Wara pa sin langit o kinab-an. Sulo ang Dios pa. Pagkatapos linalang san Dios ang adlaw o mga bituon na ang kinab-an ang mga kahoy, mga hayop. Ang katapusan linalang ang tawo, lalaki nan sin babaye. Sa kanya mga surumaton hamok nangyari ang gabos. Ang una na tawo si Adan nan si Eva, sira kapwa matanos. Namumuot sa Dios, ang Dios namumuot man sa kanira. Sira maugma na duwa, pero si Satanas ang espiritu na maraot. Kaya sa iyo in beses si Satanas tinukso ang tawo. Si Adan si Eva sinabi sa Dios, kung sundon niyo si Satanas, mamamatay kamo. Tumalikod nga sira sa Dios nan sumunod kan Satanas. Kaya diri na sira mga kaamigo san Dios. Nag-impisa na ang mga kasakitan, mga hapdos, unabot na sa kanira. Ginahoy sira, pero nagtago sira, kay nahahadok. Ang Dios nangungudyot sa kasalanan. Sinabi san Dios, namumutan ko kamo, ako an iyo kaamigo. Pero an iyo mga kasalanan, katulan. Kaya sinabi san Dios, pagkatapos ako an mahatol para sa iyo sala. Ako susugoon an ako bugtong na anak sa kinab-an. Siya magiging tawo. Pagkatapos magtitiyo siya hasta sa kamatayan. Siya an handog para sa ato mga kasalanan. Ini an makapaglimpya san ato puso na maraot. Magkakaigwakasin katuninungan sa imo sa diri. Wara sin iba na handog na makadanon sa iyo. Si Adanan si Eva na ugma dahil sa surmaton san Dios. Gusto nira na maging amigo sira gihapon san Dios. Sinabi san Dios, an ako anak diri nagkanhesin masuso na bisis, pero ikaw nansan iyo mga anak, magkakaigwasin katuninungan. Maghandog kamo sin dugo san kornero, nan dugo na ini wara sin kapangyarihan. Pero inian magtututdo sa iyo manunungod sa dugo san ako anak. Kung ako maimod ang dugo san karnero, ako kamo patatawaron, nan may katuninungan ka. Pagkatapusin mga panahon na sinugo san Dios ang kaniya bugtong na anak sa kinab-an. Kunan siya sa persona na sugad san tao. Ang kaniya ngaran si Jesus, hinatag niya ang kaniya buhay para sa kasalanan san entero na tao. Namatay siya, ang dahilan na siya ang kunuwa san ato kapadusahan dahil siya ang Diyos. Pagkatapos bumalik gihapon ang kaniya buhay, nan bumalik siya gihapon sa Diyos kaupod san Ama. Sa dahilan na ini pinaaram sa iyo sa surmaton san Diyos na sinasabi, tumubod kamo kan Jesus. Kilalahon mo na siya an handog, nan imo bayaan na an imo paghandog, talikdan mo an imo kasalaan. Ako ikaw patatawaron sa imo kasalaan, nan tatagan ko ikaw sin katuninungan.